sa Double Gem kung saan mangyayari yung Blue Ribbon Committee hearing. At sabi nila, hindi daw matutuloy pero mukhang matutuloy dahil dumating yung asawa ni Mike Defensor dito at pumasok yung mga kontrata para sa kanilang paggamit ng venue at papasok na yung security na mga kasama ni Mike Defensor. At mukhang matutuloy tayo. At ako yung nasa Siyempre, VIP muna yung mga papasok, siyempre. Pero nakauna ako sa pila. Yeah! Papasok na yung mga ibang tao dito sa Blue Ribbon Committee hearing. Dito sa Double Gem. Ay! Papasok naman ko! Yeah, buddy! Alright! Yeah! Alright! Yung mga unang tao papasok na. Yung mga unang tao papasok na. Yung mga unang tao. Pero, huwag kayong mag-alala. Makakapasok din kayo. Yung mga kumakalat sa internet na hindi daw matutuloy yung Blue Ribbon Committee hearing dito sa Double Gem sa EDSA ay hindi totoo. Alright, marami nang pumapasok na yung mga kasama ng grupo ni Mike Defensor. Mamaya, darating na sila Mike! Darating na si Senator Cayetano, Senator Marcoleta, huwag kayong papatakot kay Erwin Tulfo, huwag kayong papatakot kay Matibag. Andito na ako sa loob! Pag nandito na ako sa loob, hindi ako malabas. Hindi ako lalabas. Alright? Gusto na ba? Gusto na ba pumasok? Okay, mga nala. Hindi! Pero wala sa akin ang susi. Wala rin sa akin yung bayad para sa venue na ito. Hintayin natin si Mike. Alright, pagkapirma daw ng kontrata, pwede na silang pumasok. Alright! Yeah! Pinipirma na yung kontrata pero malambaleta rin yung kontrata. Hi guys, nakapasok na ako dito sa Double Gem, dito sa EDSA kung saan gaganapin ang Blue Ribbon Committee hearing ni Marcoleta at ni Cayetano at ni Mike Defensor. Sabi nila hindi daw tuloy. Nanakot si Matibag, nanakot si Erwin Tulfo, pero huwag kayong maniwala sa kanila. Dahil tuloy na tuloy ngayong araw na ito ang hearing dito sa Double Gem. Dahil nakapasok na ako sa loob. Nasa loob na rin yung asawa ni Mike Defensor, nandito na rin yung kanyang security at mamaya susunod na sila. Ang ginagawa na lang nila sa loob ay pirmahan yung kontrata. Kapag napirmahan na yung kontrata, pwede nang pumasok sa lahat. Yeah, pare! Alright guys, tuloy na tuloy ang hearing. Nag-uusap na sila kung paano papasukin yun yung caretaker ng Double Gem at kinakausap niya yung security ni Mike at kung paano papasukin yung mga 18 Marines dito sa Double Gem sa EDSA. Tuloy na tuloy po ang ating hearing sa Blue Ribbon Committee ng totoong Blue Ribbon Committee Chairman na si Cayetano, totoong Senate President na si Senator Alan Pilar Cayetano at si Marcoleta nandito rin mamaya. Dumating na si Amy kanina pero umalis lang, pero babalik yung mga yon. Babalik din si Javit. Andito na yung asawa ni Mike, bye-bye! At pinaplano na nila yung pagpasok ng mga 18 Marines. Pinaplano na nila kung saan daraan, dito daw daraan mamaya para makontrol natin yung maraming tao sa labas at maraming pulis. Huwag po kayong maniwala kay Erwin Tulfo, kay Matibag at sa mga peking news ng administrasyon na ito na hindi daw matutuloy ang hearing ngayong araw na ito. Importante po ang hearing ngayong araw na ito dahil ito ay parang NBA Finals ng Philippine politics. Dahil bukas may special session na ang Senate. At ang mangyayari dyan, malamang bumaliktad na naman ang isang miyembro ng Senate para ang kapalit ay hindi siya kasuhan. Pero kapag nangyari ang special session bukas, baka magpalit na ng liderato ang Senate, hindi na naman nila itutuloy ang investigasyon about sa corruption sa ating bansa. So last chance na natin ito, suportahan natin mga kababayan. At malapit na, tuloy, bye-bye! Andito tayo ngayon sa labas, ay sa loob na ng Double Gem. Sa Duterte Rider Support! Ang nag-support ng 18 Marines, mabuhay! Yeah, pare! Mga kababayan na naghihintay sa labas, maghintay na lamang kayo dahil konting panahon na lamang. Yung caretaker po ang kausap natin kanina, naririnig ko na pinaplano na nila ang pagpasok ng 18 Marines, pagpasok ng mga senador ngayong araw na ito. Tuloy na tuloy po. Sa mga gustong pumunta ngayong araw na ito, dito sa EDSA, pumunta po kayo dito. Dahil uling pagkakataon na po ito para marinig natin ang lahat ng nangyari tungkol sa nakawan ng pera ng ating bansa na pinipigilan ng administrasyon ni BBM, na pinipigilan ni Erwin Tulfo, na pinipigilan ng mga korap na senador at mga congressman, na pinipigilan ni Gatchalian, na pinipigilan ni Matibag. Mga walang hiya kayo, bakit ayaw ninyong marinig ang lahat ng boses ng mga nag-witness tungkol sa korupsyon sa ating bansa? Libong-libong tao po ang naghihintay dito sa labas sa EDSA, hindi makapasok dito sa ating gate dahil pinipirmahan pa daw ang kontrata. Pero pinafinalize na po mga kababayan yung kontrata at pinaplano na nila yung pagpasok once dumating ang mga 18 Marines at yung kanilang mga dagdag na kasama pa dito sa ating lugar. At bubuhos mamaya ang mga senador at ang ating mga kasama dito, bebe, sa loob. Nandito na ako sa loob at nandito na yung mga unang parties dito sa loob. At malapit na tayong makapasok mga kababayan. Konting pagtitiis na lang dyan sa labas, bebe. Huwag po tayo maniniwala sa mga fake news na lumalabas na hindi tuloy
ang Blue Ribbon Committee hearing ngayong araw na ito. Yeah, buddy! Alright. Woo! Alright, see you again next time, folks. Mamaya mag-live ulit ako mamaya dahil ang daming mga nagla-live dito sa labas. Mahina ang signal. I love you. Mwah. Alright, siya, buddy! Pumapasok na yung 18 Marines, bye-bye! Ay, ay, ay. Sa Double Jam, tingnan natin kung sino yung lalabas sa ating mga van, bye-bye! Andito na po tayo sa loob ng Blue Ribbon Committee venue dito sa EDSA, honey! Yeah, buddy! Ang dami naman pumapasok ng mga SUV dito sa loob. Ang dami mga libo-libong taong naghihintay sa labas. Hinihintay natin yung mga security at aid. Alright! Alright! I think the handsome gentleman ay nandito na po. Alright, nandito na sa loob. At anytime na papasok na kami sa loob. Salamat. Alright, nice one bro. Good luck. Yee-hoo! Alright. Yung mga 18 Marines at meron pang daragdag na 14 Marines, yung first batch